Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Inalok umano ng 1 bilyong peso ni Alice Goo ang kaibigang trader ni dating Senator Panfilo Ping Lacson para tulungan siyang makalapit sa pamilya Marcos kapalit ng kanyang kalayaan. Big Boss Chinese National na tumulong sa pagtakas ni Alice Goo, tukoy na. Noong panahong nagigipit na daw si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, ay tinangka umano nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnay sa iligal na operasyon ng mga Pugo Hub sa Bamban Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ibinunyag ni dating Senator Ping Lacson na tinangka ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na lumapit sa First Family. Ayon kay Ping Lacson, isa sa mga kaibigan niyang Chinese trader ang nilapitan ni Goo at nakiusap na ilakad siya sa First Family, kabilang na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang kaibigan aniya ang nilapitan ni Goo at isang common friend nito ang nilapitan ni Goo at nakiusap sa kanyang trader noong panahon na naiipit na siya at nagtatago na. Nag-alok aniya si Alice Goo ng 1 bilyong peso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Ayon kay Ping Lacson, noong una ay hindi siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng dating senador, ito rin ang panawagan niya na laliman pa ang investigasyon laban kay Goo na itinuturing na si nanay na Chinese spy dahil sa mga connection nito. Dahil nandun ka mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, alam maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary o National Security, patay na tayo. Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaaring makonvict si Goo at mga kasabwat nito ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Na-expose yung vulnerability yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, yung DFA, diba? Filipino citizen, marami nakakakuha ng mga passport ng mga Chinese, Filipino passport. Correct. So expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunyag naman ni Senator Jinggoy Estrada na isang Chinese national na big boss ng mga Pugo ang tumulong kay Goo at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyang nasa Taiwan ang nasabing dayuhan na may hawak ng 5 iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Goo base sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa ni-raid na Pugo Hub sa Bamban Tarlac. I do not know. I do not have any idea. But if you remember, ang sabi ni Alice Goo, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Bakit siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Goo papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Hindi ako naniniwala. Merong sigurado merong mga Pilipino na tumulong sa pagtakas ni Alice Goo. Impossible na walang Pilipino tumulong. And worse, might also be a government employee or government official. Nang tanungin kung si Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy ni Senator Jinggoy Estrada, sabi ng senador, malamang, pero bahala na daw si Senator Risa Hontiveros, ang chairwoman na nag-iimbestiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan.
Well, maybe I'll just give the bigay ko na lang kay Senator Risa yung freedom para siya na siguro maglabas ng pangalan because I am not the chairman of the Committee on Women. Yes, but hindi naman alam ng publiko kung sino yung sinulat niya. I'll just let Senator Risa she's free to tell her to tell you kung ano yung pangalan yung nilista ni Alice Go. Hinimok ni Senator Ping Lacson at iba pang mga mambabatas ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay kung baka napasok na rin daw tayo ng katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit na 1,000 ang mga Chinese nationals na nakakuha ng mga pasaporte at iba pang mga identification na lihitimo dito sa Pilipinas gamit ang mga peking dokumento. Samantala, dumalo sa Senado at binalaan ni Senator Bongo ang sinibak na si Mayor Alice Go na sabihin lamang ang katotohanan kung gusto pa nitong irespeto pa siya ng Senado. Kasunod ito ng mga aligasyong nagkukonekta umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga iligal na aktibidad sa Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO. Ayon kay Bongo, sa tagal ng kanyang pagkakakilala kay Duterte ay naniniwala siyang hindi nito pinayagan ang anumang iligal na gawain. Naninindigan din ang senador na tutol siya sa PUGO. Ating panoorin ang buong video. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ang katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Go. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat, marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ng mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth. Sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa POGO. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng POGO. Lalo-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin, kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa POGO. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo.
Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Madam Chair, may I just ask one last question kay Alice? Yung pong pinanggagalingan ng inyong kayamanan, napakarami po no? Yung SALN nyo, tinitignan ko po, 117.5 million. SALN December of 2023. Saan po nanggagaling itong napakaraming pera? In fact, hindi nga ako kayang suportahan ng SALN ninyo itong mga karangyaan na naipakita na dito sa committee na ito. Pwede bang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga negosyo po ninyo? Sen, I think may sinampa na pong kaso po sa akin sa AMLOC. Kaya I refuse to answer po. Thank you po. Ganun kalaki, no? Nag-admit ka owning a helicopter, sa LTO records, meron kang 13 vehicles, may Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc. no? Masyadong malaki yung kayamanan talaga, no? Sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng tatay mo minsan kalahating milyon one time, minsan 1 million pesos, 2 million pesos. Ano naman yung business ng tatay mo? Tatay mo ba itong si Jang Zonggu? Opo, textile po yung negosyo ng tatay ko po. At Sen, hindi po sa akin yung McLaren. At yung mga ibang sasakyan po na na-mention nyo po kanina, baka yung iba nabenta na po. Kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's immaterial because you have so much money and binabanggit mo itong fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay? Textile pong negosyo po niya sa China. Oh, ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng maraming building. And based on LRA records, merong at least 32 land titles under his name. Would you agree? Would you know about it? 32 titles po. Under whose name po? Sa tatay niyo po. He has itong si Jang Zonggu. Hindi mo alam. Narinig ko yung sagot ng lawyer mo, hindi mo alam. Hindi mo alam itong tatay mo. Kasi kung tatay ko to, alam na alam ko. Sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo? Sen, wala po akong kakilala. O last question ko na lang, sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila nang hindi niya naiintindihan? Bakit ka papirma ng papirma ng papel? Ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong documents? Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary. 10 times for articles of incorporation as an incorporator. 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer. Mukhang galit na galit ka kay Sheila para papirmahan lahat to. Sen, wala po ako maalala. I-double check ko rin po. So wala kang maalala si Sheila kasi may naalala. Kawawa naman tong close friend mo na idinidiin mo at ibinabaon mo. At sigurado kami na mapaparusahan itong mga lumabag sa batas. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po sa inyong oras at pasensya. Thank you. Now, you have the floor, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Ercito ended. At dedirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Guo Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22, but itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-tagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng 2 tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no? Kaya talagang automatic ang gobyerno magdededuct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, ano ang saan ka kumukuha ng income?
Anong source ng Send income sa mo? business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan opo, ko sa may mga- more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is, ano yung kumpanya na yon? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa'yo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, pag nagmamanage ka, may sweldo ka. Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Miss Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon na po kumukuha ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang More or less lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Diba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala po ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. May ano ba? 50,000, 100,000? More or less lang. Hindi ko po sure sa Pero kumukuha amount. ka doon? Opo. Okay. Yung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yon? Sa akin na po. Sa'yo na yon. So Opo. parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo Opo. rini-record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas. Napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. Nakita lang namin. Yan. So, in medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So, inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No? Dahil meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin Hindi. Ito. Hindi, ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan din namin yung mga tax returns mo na tuklasan based on our research
Dalawang beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kasi kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ farm, pero yung QJJ farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending case po mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofulan to Mr. Jack and Uy. AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you Yeah, continue, go ahead. para sa kaalaman lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Sige. Thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi madalas, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Go, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofulan ay siya yung lessor dito sa mga Pogo na mag-ooperate. Tama? At based rin dun sa mga dokumento, nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply, no? Lahat nito. Nag-apply po ako, Senwin, nang dahil sa akin pa po yung lupa at that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Divest ka is nung naging mayor ka na correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po. No? Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po doon sa documents po, pero sabihin na natin, from 2019 all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president. Ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, Sen. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat, correct? Ng building permit, ng lono, ng fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay, but yung pangalan mo nandoon no? That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa iyo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga, tinanong ko na ito, but tatanungin ko ulit, no? Para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor? And all that?
Sino nag-supply ng labor, sino nag-supply ng heavy equipment, sino yung mga yun? Sen, honestly, wala po akong idea, pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide po sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko din naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, yung pinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Diba? May nag-construct niyan. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details, ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya, ipag-usapan natin ulit yan. Sino ang nag-finance nitong pakibalik nga yung ano? Sino nag-finance nitong Pogo sa Bamban? Sino nag-finance? Sino nagpasok nitong billion peso para matayo yung Bamban na Pogo Hub? Sen, after ko po nag-divest, hindi ko na po alam. Pero before po ako nag-divest po, yung isang Chinese po ang nag-approach po sa akin. So, sino yung Chinese na yun? Isa rin po siya incorporator po ng Baofu po. Anong pangalan niya? Yung Huang po. Give us complete name. Ipaprovide ko po. Huang ano? Ipaprovide ko po. Yan ba sa incorporation papers? Si Wang Zhiyang? Isa po siya doon sa incorporation papers po. Si Wang Zhiyang? I think so, opo. I think so o hindi? Yun lang naman. Opo, siya po yung kausap. Siya po yung incorporator, opo. At siya rin ang nag-finance nito? Hindi ko po alam kung sino pa po nag-finance. Basta siya lang po yung alam po namin. Pero siya ang kausap mo dito para ipatayo itong Pogo Hub sa Bamban? Initially, hindi naman po Pogo Hub ang usapan. Ang initial po, housing po. Kaya yung lupa ako po ang gagamitin. After po nag-iisip po sila ng ibang types of business na po, umalis na po ako. Paano ka, sige, babalik ako dyan ha. But sinabi mo kasi kanina na si Wang Zhiyang ang nag-finance nito. Sen, hindi ko po sinabi siya po nag-finance. Ang sinabi ko po, siya po yung kausap po namin. Sino nga nag-finance? But yun ang kailangan namin malaman kung sino ang mga taong nasa likod nito eh. 'Di ba? Hindi ka nagbibigay ng sagot sa amin eh. No? Hindi naman parang may pera babagsak lang sa langit at magtatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Meron nagbigay ng pera nito. Sino yung nagbigay ng pera? Sen, very cooperating po talaga ako. At na-mention ko rin po sa inyo kanina, kukunin ko po yung details po doon sa mga contractor. Then yung contractor iba. Yung contractor yung binayaran mo. Wala pa akong binayaran na contractor po, Sen. Yung contractor iba yun. Mamaya papakita ko yan ha. Yung binagsakan ng pera, yung pinanggalingan ng pera, saan galing yun? Hindi ko po alam, Sen. Hindi mo talaga alam? Hindi ko po talaga alam. Okay, sige. May papakita kami. Ito. Kasi based sa mga news reports, may mga nabasa akong news reports, may mga nabasa akong based on our research at news reports tsaka mga sinasubmit dito sa amin na from 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Papakita ko ngayon. And this is based on sa mga news reports na kita namin. Kung makikita natin, noong mga unang panahon, wala namang pumapasok sa accounts mo. Pero pumasok sa account mo between 2018 to 2024, 1.9 billion pesos, of which 666 million in cash at 1.2 billion in check. Kanina sinabi mo, kumukuha ka ng income sa QJJ Farms.
Nakita namin walang incoming QJJ Farms. Tinatanong ko sa iyo kung magkano kinukuha mo doon. Ayaw mo sabihin kung magkano kinukuha mo ngayon. Pero sa aming pag-analisa, hindi kaya magbigay ng QJJ Farms ng 1.9 billion pesos sa iyo in the span of 6-7 years. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang ito? Since may mga kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Anong kaso yung po. mga final sa iyo? Ang final po sa akin, AMLAC, final po sa akin sa BIR, I think 7 cases. Yeah, pero wala naman to connection more. sa mga kaso mo eh. Magpa-file, alam ko hindi po ako nagkakamali, may file din po sila ng tax evasion po. But the tax evasion nga is pag-transfer mo ng shares to Jack Uy. No, ito, iba naman to eh. Wala namang connection to sa tax evasion. So, ang tanong ko sa'yo, saan galing itong perang to? Since may AMLAC na po na file po, I refuse to answer po. Sorry po talaga. Isa pa, kanina pinakita namin yung QJJ Farms ay maliit lang yung kita niya. Pero natuklasan din namin, again, sa mga news reports to, sa mga news reports, sa mga research namin, na between 2018 to 2024, 3 billion ang pumasok sa QJJ Farms, of which 1.2 billion in cash at 1.7 billion in check. At ito, pag i-add ko yung kaninang sinabi ko, tsaka ito, almost 5 billion na. Malapit na ito doon sa halagang ginamit sa pagpapatayo sa Bambang Pogo Hub. Ang pagtitignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to eksakto kung kailan pinatayo yung Bambang Pogo Hub. Ang QJJ Farm, sino ang presidente? Bakit? Sen, I think regarding po dyan... but who's the president ng QJJ Farm? Sino ang president? Ako po yung president. Kayo ang president ng QJJ Farm, di ba? Kanina sabi mo, you also manage and control dahil nakakakuha ka ng pera doon. Opo. Definitely, alam mo rin may pumapasok na pera doon. Sen, regarding naman po dyan, since may nakafile na po sa akin ng case, I think sasagutin ko po siya sa korte. At regarding naman po, Sen, po, dun sa sinabi niyo po kanina sa akin na yung pera ay might be used in Pogo, matche-check niyo rin po, wala pong Pogo related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po. Itong pera na ito, never to pumunta sa mga contractor, sa mga Pogo, never yan pumunta? Sen, wala po akong business na Pogo. Kaya wala rin po ako pinagawa po na Pogo. Itong perang to, hindi to pumunta sa pagpapatayo ng Pogo sa Bamban? Wala po. Wala kasi po akong Pogo. Timing, perfect timing, yung pagpasok. Balikan natin yung kanina. Opo, Sen. Mache-check nyo naman po. Pagpasok ng pera, eksakto 2018, 2019. Sa farm, ganun rin, 2018, 2019. Yan ang eksaktong pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Kung hindi po ako nagkakamali, nag-umpisa po yung Pogo Hub po sa Bamban po year 2019 kasi yes, pandemic year. Correct. Yeah, pero wala po akong Pogo business po at wala rin po akong pinatayo. Okay. Mache-check nyo naman din po niyan, Sen. Okay. Opo. Sorry po talaga. Sabi mo kanina na hindi ka konektado doon sa mga contractors or sino nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pero tinignan din namin yung accounts ng Baofu-Land, no? Of which ikaw ang presidente, tama? Ng Baofu-Land? Hindi po. Wala po akong pinirmahan na any bank documents po ng Baofu. But ikaw ang presidente ng Baofu-Land, tama? Before po ako nag-divest po. Correct. Nung lupa pa lang po siya. Oo. Dinivest mo siya is 2000 before election, 2022. Based sa mga records, 2022. So, from 2019, nung nag-incorporate in Baofu, until 2022, ikaw pa rin yung presidente and you own 50%. Ngayon, nakita namin sa mga accounts na ang Baofu may binayaran na isang Howley Builders Construction
of which nakita namin yung ID at ibinigay sa amin rin ito ng mga na-grade sa Bamban. At meron rin kaming nakita Max Gear Construction Supply, no, na binayaran nitong Baofulan. Chinek ko sa internet, itong Max Gear is a equipment supplier. Wala po akong idea. Equipment supplier siya. So, dito makikita natin na ang Baofu nagbayad sa contractor na Howley, nagbayad rin sa equipment supplier na Max Gear, of which ang Baofu, ikaw ang presidente at 50% owner. Pero, ang pera nanggaling sa QJJ Farm. Kung makikita nyo, QJJ Farm credit the account of Baofu. So, ang ibig sabihin nito, ang perang pumasok sa QJJ Farm, yung kaninang pinakita namin 3 billion, pumunta dito sa Baofu at binayaran ng mga contractor. Ito yung matagal na namin ni Sen. Risa hinahanap because honestly, na dead end kami dito. But based on our research, ngayon, natitrace na namin saan nanggaling ang pera, sino yung mga contractor, at definitely yung pera bumagsak sa kumpanya nyo, QJJ Farm, at bumagsak sa personal account mo as Alice Guo. Sen, hindi ko po siya masasagot kasi wala po akong matandaan. Ido-double check ko po pero wala po akong maalala na may ganun transaction po. Paano hindi mo maalala? You're the president in 2020. Nag-divest ka lang dyan before you became a mayor noong 2022. Opo, Sen. Pero doon sa account po ni Baofu, never po ako naging signatory. At never po ako sumali po sa pag-open po ng account ng Baofu. Imposible naman yun kung ikaw ang presidente, hindi mo alam kung saan pumupunta yung pera. Pero definitely, alam natin na galing sa QJJ Farm yung pera. Ang pagkakatandaan ko po, wala po ako naalala na may pera po na galing sa QJJ. Ito-double check ko rin po. Yan naman yung standard na sagot mo, no? Wala kang maalala, i-check ko sa records ko. So, but itong records na ito, official to. Itong records na ito, hindi naman magsisinungaling dahil ibinigay ito sa committee at tinagpi-tagpi lang namin to para makita namin yung totoong larawan. Dahil yan importante sa amin, malaman namin kung saan nanggagaling yung pera. Madam Chair, I know that we are rushing against time, pero merong a few items na lang, no, with the permission of the good chairperson. And kanina madalas ko marinig sa iyo na sabi mo wala kang connection sa Pogo at wala kang connection sa mga doon sa operation ng Pogo sa Bamban. Pero meron din kaming nakitang mga dokumento na nagbabayad sa Tarelco. No? And itong mga dokumento ito nakapangalan sa iyo. No? And in 2022, kita lang namin in 2022, yan. Mayor ka na nito noong 2022. December 29, 2022, nagbayad ka ng 28 million in cash to Tarelco. At ito ay nakapangalan sa iyo, yung kontador. In September 11, 2022, nagbayad ka rin ng 5.4 million in check. In 2023, bago lang to. January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, in cash. And in January of 2024,
5.3 million in checks. Paki-flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So mayor ka nito, nung nagbayad ka nung nagbabayad ka ng Tarelco. At sinabi mo kanina wala kang connection sa Pogo. Pero pag walang kuryente, walang Pogo. No, ganun kasimple lang 'yon. 'Di ba? Kung hindi mo yung binayaran ng kuryente, walang Pogo, walang mare-raid, walang human trafficking, walang torture, wala. Pero tuloy-tuloy ka nagbayad. Even nung mayor ka, nagbayad ka. Even this year, nagbayad ka. So alam mo na may nangyayari dyan. At we can also prove na yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size, yung laki ng Pogo Hub doon. No? Pero ito, makikita natin, mayor ka na nung nagbabayad ka. Kaya hindi lang to, narinig ko, sinabi mo last time, nakapangalan lang sa'yo. Hindi nakapangalan to sa'yo. Gumawa ka ng cheque, binayaran mo, nag-withdraw ka ng 28 million, binayaran mo. So hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba. Nasa pangalan mo pa rin itong kuryente ito. So in other words, active participant ka dito sa Pogo Hub in Bamban. Sen, dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po, I refuse to answer the question po. Sorry po. Hindi mo sasagutin, but again, no, yung ebidensya, malakas na malakas, yung dokumento, malakas na malakas. Kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Dahil madalas kong maririnig sa'yo, hindi ka active participant dyan. And lastly, Madam Chair, kaya pa ba ng... One last question, because Sen Bongo is also going to question. Yes, one last point, Mr. Chair, because it's connected to this. No. Nakita rin namin sa aming mga research at dun sa mga dokumento, dahil alam nyo, actually, itong mga dokumento sa likod, Ms. Go, ito yung mga dokumentong pinapadala dito at binabasa namin lahat yan at tinatagpi-tagpi ho namin. Kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng komite. At nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretso yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm nagbayad ng kuryente in different dates diretso sa Tarelco. In 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin, iba-iba, no? May 1.3 million, 5 million diretso to Tarelco. In 2023, no, yung QC Genetics nagbayad rin ng different amounts, no? 6 million, 2.6 million diretso to Tarelco. Sino ang presidente ng QC Genetics? Miss Alice. Ako po. Kayo ang presidente ng QC Genetics. So in other words, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh. Tinransfer mo sa QC Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Wala pong pumasok na 1.9 billion, Your Honor. At for that question po, I invoke my right po. Gawa po ng meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po dito. Gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. Presidente ka ng QC Genetics, mayor ka na ng Bamban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Bamban. At in QC Genetics, tinignan rin namin sa SALN mo, hindi naka-declare yung equity participation mo in QC Genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong i-emphasize, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan. Kaya yung statement mo na madalas mo marinig na wala kang participation, base sa dokumento, active participant ka at ginagamit mo pa
yung family businesses ninyo para pondahan nitong Pogo Hub sa Bamban. No, yun po ang aking gustong i-emphasize, Madam Chair. Any comments to that? Ms. Go? Sen, dinideny ko po. Uulitin, yung doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di po ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero hindi ka naman pwedeng, hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QSeed Genetics, binayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Banban at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. For that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Sige, gusto ko lang Madam Chair, gusto ko lang naman ilagay yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin to disprove para mapatunayan natin na si Guo Huaping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Tarelco in cash, paying Tarelco in check using her own family businesses. Meron pa ho kaming actually mga ibang ebidensya but I will yield for now and I'm sure na meron pa naman tayong second hearing to this on this topic. So thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. Anyway, take advantage na rin po ako nandito si Alice, no? Kasi po, base sa iyong mga salaysay, nakikinig ako sa mga hearings mula noon, ang iyong salaysay talagang lumaki ka sa Tarlac, tama ba? Lumaki sa farm, di ba? Yan ang iyong, tama ba? Yung istorya mo, pwede mong pakiconfirm lang. Yes po, Sen. Kasi kung talagang lumaki ka, Madam Chair, kung lumaki ka talaga sa probinsya, bawa sa Tarlac, ang tawagan, ang ano doon, lumaki ka sa bukid. No, bihirang gumagamit ng farm doon. 'Di ba? Parang 'yun ang ano pag nagtanong ka ng taga-probinsya, madalas doon po ako sa bukid. So bakit po ganoon? At saka ang sabi rin kanina ay meron ka ring may ebidensya rin na nag-aral kayo dito sa Grace Christian. Ma-confirm niyo ba 'yon? Bago sumagot si Miss Alice, the chair would like to recognize the presence of Sen. Robin Sukran. Please proceed. Sen, yung term po na bukid po, kung hindi po ako nagkakamali po, para sa mga rice field farming po. Yung sa amin po kasi pig farming po. Hindi kasi kung talagang lumaki ka probinsya, talagang tawag sa farm, bukid. No? Kaya yun lang po. Just an observation, Madam Chair. Doon po sa inyong entry sa politics, no, siyempre, natanong din po yan. Ang sabi nyo rin po, ito yung childhood dream. Siguro pwede nyo lang bahagya, inarate kung sino po ang talagang nag-encourage sa inyo, tumakbo at tumulong sa inyo na makapasok sa politika. Sen, wala naman po nag-encourage po sa akin. Talagang ako lang po may gusto. At nung sa campaign period po, isa rin pong tumulong po sa akin na nagbigay po sa akin ng mga leaders, mga tao, yung former po na mayor po namin. Yun lang po. Apo, yung si Mayor Feliciano kanina po yung nagsalita na, no? Mukhang siya po ang iyong taga-suporta, pero natanong na siya po kanina. Yung pong nabanggit nyo rin kanina, interesado po ako, no? Doon sa iyong pagtakas, no? Na iyong narration. At yung binigay nyo kanina pangalan, doon to yung isang tumulong sa inyo na nag-ayos no? Iyong sasakyan na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala kayo nagalit sa kanya? Sen, hindi naman pong galit pero masama po yung loob ko po. For security reason po talaga, Sen, ayaw ko po siya i-discuss po sa public. So, kung hindi naman nagalit, sumama loob nyo sa kanya. So, ibig sabihin, kung kaya sumama loob, kung medyo nagalit kayo sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo? Dahil may negosyo siya sa Bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon?
Sen, for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta sa inyo? Sen, wala po akong idea po doon sa mismong may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan mo siya, muli tinatanong ko, hindi kaya siya natakot na kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate hearing, kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas, ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya i-discuss po sa public po. Okay, sige po. At sinubukan po natin. Doon po sa sa PNP. Sa PNP, any representative sa PNP? Yes, General General Takaka. Good afternoon, sir. Yes, General Takaka, according to news reports of this May this year, ay si General Marbil, ang ating Chief PNP, nag-direct sa CIDG at sa IG to investigate alleged ties to CCP that was circulating on social media. Anything significant that turned up in this investigation? So far, sir, wala po akong personal na ideas, but we will check on that, sir. That's very important investigation kasi nga ang worry namin, Madam Chair, yung pagpasok ng mga Chinese na CCP funded, just like Miss Go, na nakapasok sa ating pong politika. In this case, mayor na, baka mamaya may governor at lahat. And matagal na ho ito. I should submit already to this committee, no? Baka yung anything that has come, anything significant from this investigation? Yes, Honor. I will check the updates of that investigation, Your Honor. Doon naman po sa kanyang claim na meron pong death threats, no? Were you able to substantiate these claims, no? Sabi po niya kay SILG at kay PNP na may death threats. Meron na bang any initial reports that would substantiate yung itong claim na meron pong death threat si Miss Go? Your Honor, wala pa po kaming nakukuha sa kanya na formal na report with regards to where alleged death threat, Your Honor. Wala pa ho siyang report? Wala pa ho siyang report na formally na binigay po sa Philippine National Police, Your Honor. Yung po, siguro can ask DOJ also, based on the news report, sabi ni Assistant Secretary Nico Clavano, that the DOJ is doing its best to complete their investigation. Siguro si Yusek Nicolas T. Any preliminary already result of the investigation? Kasi po yung storya po nila Sheila at Alice Go, yung pong they went to Sabah or Malaysia by boat, ay narinig ko rin na si DOJ Secretary does not agree with it. So, would you confirm this na hindi po sila na iba po ang theory ng DOJ dito at the NBI? We confirm, Madam Chair, that the Secretary of Justice doesn't believe the story that the Guo siblings went through the very dangerous and inconvenient route of a lot of boats in waters that are very dangerous. Pero kami naman, bukas kami sa lahat ng posibilidad. Tuloy pa rin ang pagsisiyasat kung paano nakalabas ng totoo ang mga Guo siblings at ilalabas namin yan sa tamang panahon. So, ongoing pa ho yung investigation. And ang natin dito, what we really are interested in, Madam Chair, is siguro those who aided Ms. Go, especially those in the government agencies. So, ang DOJ medyo skeptical doon sa boat story. Ang PAOK naman, na siguro dito na si Jose Gilbert Cruz, ano po ang initial investigation nyo? Either southern backdoor o yung by meron ba kayong possible na ito by private plane or through do you confirm yung story din? Sige, si Jose Gilbert na lang. Jose Cruz. Yes, Madam Chair.
We have some information, but sir, we need some confirmation pa rin, sir. So we will just coordinate with the DOJ, sir, for the confirmation. Okay. Yun doon sa Madam Chair, siguro last na po itong siguro kasi sa DOJ. I came across a news article this morning regarding the possibility of Alice Go as state witness. It is possible if it leads to Pogo Mastermind, no? And I do believe, Madam Chair, also na si Miss Alice Go is just a pawn, no, of a web of international syndicate. Ano po ang magiging qualification Yusek Nicolas T, for her to become a state witness if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate? So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, mako-corroborate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonbinsi kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness, at kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito, at sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Thank you, Yusek Nicolas Cabral. Alice, no? Alam kong sinasabi mong natatakot ka sa iyong safety, pero siguro narinig mo naman na kung sakasakaling ituturo mo kung sino yung talagang mga nasa likuran nitong mga krimen, nitong sindikato na nagpapatakbo nito, ay malaki maitutulong mo kung talagang may pagmamalasakit ka, talagang sinasabon dito ka pinanganak, ay malaki maitutulong mo, especially in this committee kung sasabihin mo. So naisip mo ba pwede mong sabihin kung sino nasa likuran nitong mga krimen na ito? I mean, nitong mga pag-setup nitong mga syndicate nitong mga pogo na ito. Ms. Alice. Sen, I refuse to answer for that question po sa aking security po. Sorry po talaga. Okay, Madam Chair, thank you. That's all for me. But before I end, I just want to give you this executive order from Mayor Kalugay na siguro tanong niya ng reason nag-issue ng EO para po assigning an acting mayor. No, so I think he will be very vital in our succeeding hearings, Your Honor. Madam Chair, thank you. Thank you, Sen JV. So, nireceive ko po yung Executive Order number 045, Series of 2024, an order designating Vice Mayor John Christopher A. Arsinue as acting municipal mayor of the municipality of Sual, Pangasinan from September 9, 2024 to September 13, 2024. So, 4 na araw lamang. Harinawa, within those 4 days, makadalo na finally si Mayor Kalugay sa ating pagdinig. So, before we suspend this hearing, one quick question, quick initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a pogo in Cebu. Tama po ba na you established links also to the pogos in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Go, Yusek? Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig. Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hangalugkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Huaping, alias Alice Go, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Kuya Huaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may
inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police, kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot para sa buhay mo, sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Yes, oo. So, nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat at sa aking mga kasama dito sa Senado, this hearing is suspended. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.